Kaugnay pa rin ang ating tinutugay-gayang epekto o posibleng epekto ng bagyong Tino. Kapiling na natin sa ating linya ng komunikasyon ang Administrator ng Department of Science and Technology, Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, si Dr. Nathaniel Serbando. Pabati muna natin sa Bombo Radio Philippines, nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Welcome to the program, Dr. Serbando. Okay. Bombo Dinis at Bombo Jai. Magandang araw Magandang po hapon sa po. inyo. Bagamat doon ho sa ilang mga lugar, ramdam na at hindi kagandahan ng araw, pero importante na makapaghanda po yung ating mga kababayan. Nababanggit ho kasi na ito ay talagang maglalandfall. Unlike nung ilang mga bagyo na dumaan ho sa atin, mga daplis lang or kung naglandfall man ay kumbaga maliit na bahagi. Pero ito, mukhang Luzon, Visayas at Mindanao ho ang nasasaklaw. Ano ho ang overall na pagtingin natin dito sa magiging epekto ng bagyo, Dr. Serbando? Ito po yung bagyong Tino ay talagang maglalandfall ito sa may Eastern Visayas. Katunayan po itong pinaka-latest bulletin kanina na pinalabas ng Pag-asa, DOST Pag-asa around 11 AM. Ito ay naging isang typhoon na, no? Nag-intensify pa dahil kaninang umaga ang kategory niya ay severe tropical storm. So habang papalapit siya sa ating kalupaan na may Eastern Visayas, ito ay naging isang typhoon na may taglay na lakas ng hangin na umabot na ng 120 kilometers per hour at bugso na umabot ng 150 kilometers per hour. Kumikilos naman po ito sa bilis na 25 kilometers per hour, generally west-southwest. At kaya nga po, ito ang tinutumbok niya yung dito po sa may southern portion ng dito ng Samar Island. Okay. Dr. Sorbando, we're just curious about this dahil sinasabi natatawirin nito yung kapareho halos ng dinaanan ng Super Typhoon Yolanda. Sa ganitong panahon ba ay normal ba na diyan talaga dumadaan sa naturang mga lugar ang mga bagyo o ito ay kumbaga once in a blue moon nangyayari yung ganyang tracking ng sama ng panahon. Lalo na ito, may kalakasan din, typhoon category, kanyo, Dr. Serbando. Mga bagyo na towards the last quarter of the year, sa mga buwan ng October, lalong-lalo na November at December, talagang generally ang mga bagyo ay landfalling at karamihan ay talagang Visayas ang naapektuhan, kung hindi man northern portion of Mindanao or Kabikulan. Ito talaga yung normal na dinadalanan ng bagyo kapag during the months of November and December. Kaya nga matandaan natin ang mga bagyong Yolanda, Odette ay halos kapareho ng bagyong nung kilos ng bagyong Tino sa kasalukuyan. Dr. Serbando, itong storm surge ang isa ho sa mga inaalala ng ating mga kababayan, lalo na yung nandyan sa may mga dalampasigan dahil nandyan din naman daw yung kanilang kabuhayan, kaya dyan sila nagtayo ng kanilang mga bahay. So ano ho ang inaasahan natin dito and even dito sa Metro Manila, meron ho ba tayong posibleng maging epekto na storm surge na aasahan dito ho sa Bagyong Tino? Yeah, inasahan natin ang storm surge na abot ng mahigit 3 meters, lalong-lalo na sa mga areas na direktang matatamaan ng Bagyong Tino. Sa kasalukuyan, signal number 3 pa lamang po ang nakataas, but inasahan natin na tataas pa ito hanggang signal number 4 habang papalapit ang bagyo. Now, ang nasa high risk na mga lugar na maaaring mapektuhan ng more than 3 meters na storm surge, ito po yung mga lugar ng Dinagat Islands, Eastern Samar, Leyte,
ah, Samar, particular ng Western Samar at sa Surigao del Norte. Yung mga dalampasigan sa mga lugar na ito ay ang ating mga kababayan na nanirahan dito ay pinapayuhan natin na matnyag at maging handa no sa pag taas ng tubig dagat dahil Mm. sa malakas na hangin. Okay. May nakikita ho ba kayong konsentrasyon ng kaulapan na posible na magdala ng mga matinding pag-ulan doon sa mga lugar na meron hong volcanic activity like Negros Island sapagkat di kaila sa atin na nagkaroon ng pagsabog itong bulkan ho na ito at nagkaroon ng ashfall at yung tendency kanyo na makaapekto sa malaking bahagi kasama din yata itong Negros Island. Hindi kaya magkaroon ng epekto ho, yung lahar flow, ika nga, Dr. Servando? Yung lugar na direktang matatamaan, lalong-lalo na ng sentro ng sirkulasyon ng Bagyong Tino, ay hindi lamang lakas ng hangin ang maasahan, kundi malakas na pag-ulan na more than 200 millimeters of rain. Ang may diameter, may radius ito na 300 kilometers mula sa gitna. Ito yung talagang pinaka-core na sirkulasyon ng Bagyong Tino. Now, tungkol sa storm surge kanina, tinatanong po ninyo kung mapiktuhan ng Metro Manila. Very unlikely naman na magkakaroon po ng wind signal ang Metro Manila, kaya hindi po natin nakikita na mapiktuhan ng storm surge. Bagamat malakas ang paghangin dahil sa umiiral na amihan o shear line na pinalakas nitong bagyong si Tino. Now itong yung mga pag-ulan, in fact may mga lugar na pinaproject namin. Tama po, bukas lalong-lalo na ang bagyong Tino ay tatahakin ang Visayas, ang Cebu, ang Negros Occidental, maging the whole of Panay Island ay makakaranas ng more than 200 millimeters of rain, meaning intense to torrential rain dahil inasahan na dito dadaan talaga ang bagyo. Now ang Kanlaon volcano nagkaroon po ng mga minor eruption at ito'y may mga nag-release ng ash, no. So isang hazard siguro dahil malakas ang pag-ulan sa area ito yung lahar flow. Kaya binapayuhan natin ating mga bayan, lalong-lalo na sa mga ilog na malapit sa bulkan. May mga lugar o municipality na maaaring mapiktuhan. Kaya pinapayuhan natin ating mga kababayan na hindi lamang baha but yung posibleng pagbaba ng lahar ay magdulot ng panganib sa kanila. Ang akin pong katandem si Bombo Jaira, may ilan din pong katanungan para sa inyo. Bombo Jai? Sir, nais din namin na humingi ng abiso and assurance sa inyo as well para sa ating makababayan doon sa Eastern Visayas. Kasi nga dahil sa previous din nila na experience sa Super Typhoon Yolanda, is yung sa iba nag-cause ng mga trauma and now mayroong similarities daw, may comparison. Ano po yung may bibigay natin na abiso para sa kanila, sir? Bagaman ang track ng Bagyong Tino ay maaaring may similarity sa track ng Bagyong Yolanda, but in terms of intensity, di hamak naman na mas malakas ang Bagyong Yolanda kumpara dito sa Bagyong Tino. Ating matandaan, ang Yolanda ay umabot yata ng 275 or even more kilometers per hour. Samantalang itong Tino, right now 120, bagamat na tataas pa but within the typhoon category. Ang Yolanda ay super typhoon. So ganun pa man, hindi natin binibigyan imagination ng ating mga kababayan na dahil relatively weaker siya than Yolanda ay hindi na maganda. Signal number 4 pa rin ang maaring maitaas sa lugar na inapektuhan din ng Yolanda at of course masahan natin ang malakas na pag-ulan, malakas na hangin na magdulot ng mga pagbaha, maaaring landslides
At of course, ito yung storm surge. Ang signal number 4 ay magdulot din ng storm surge na abot ng more than 303 meters, no? Kaya kailangan pa rin maghanda ang ating mga kababayan at habang papalapit pa lang ay possible ay gumawa ng tamang hakbang, lumikas kung kailangang lumikas at ang mahalaga sundin ang pinairal ng kanilang mga lokal na pamahalaan upang maibsan o maiwasan ang anumang magiging epekto ng pagdaan ng bagyong Tino. With that, maraming salamat po Dr. Servando sa mga impormasyon na ibahagi po ninyo sa ating mga kababayan habang tayo naghahanda dito sa epekto ng bagyo. Thank you so much. Walang naman po at maraming salamat sa pagkataon na ito na maipaliwanag namin ang pagkahandaan nitong bagyong Tino. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang Administrator ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, si Dr. Nathaniel Servando. Abangan pa mamaya mga kabombo, mga karagdagang update hinggil pa rin sa bagyo at mga kaakibat ho nitong epekto na atin hong tinutugay gayan. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.